Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin ang Panginoon. So, ang mensahe po ng Panginoon ngayon ay pagpapatuloy doon po sa hindi natin natapos na mensahe last Sunday. We are still on our text, Exodus chapter 12. Verses 31 to 42. So, hindi na natin siya babasahin para magdire-diretso po tayo doon sa mga puntos po ng ating pong pinag-aaralan. We are still on our message, the blood of the Lamb, part 2. So kaya po ang mga pagpili ng mga song leader natin, ng mga awitin natin is connected po, konektado doon po sa ating pong mensahe na tinatalakay. Mapapansin nyo, ang first song po natin kanina, worship song. Anong pamagat na? Thank you, Jesus, for the blood. Thank you for the blood. Thank you, Jesus, for the blood. Ano nga yan, Kyle, yung mas mainam kasi na naiintindihan natin yung inaawit natin. Okay, so pagkat ito'y konektado po doon po sa ating pong pag-aaralan ngayon, nais po natin i-expound ng konti yung ating pong inawit kanina. Sapagkat napakainam po ng napakainam po ng meaning nito, mga kapatid. Thank you, Jesus, for the blood. Because this is a new song for us. Kung hindi ako nagkakamali, inawit pa lang natin ngayon. So, yung karamihan sa atin, medyo nahihirapang sumabay. But then, napakaganda po ng teolohiya ng ating pong inawit kanina. Thank you, Jesus, for the blood. Sabi dito, sa una is, okay, nakaalam ba ba? Nandiyan na? Ayan. Sabi dyan yung verse 1, I was wretched. Dapat yan may ed. May ed yan. I was wretched. May ed. Past tense po yan. Hindi, wala na po tayo dyan sa ganyang kalagayan. Ang ibig ko sabihin ng wretched, o wretched, ay isang kaawa-awa, kahabag-habag na kalagayan. Pero wala na tayo dyan. Okay? Kaya nga past tense, I was wretched. Okay? I remember who I was. Naiintindihan ko kung sino ako dati. Kaya kailangan ko naiintindihan natin kung sino tayo dati, kung sino tayo ngayon. Nandito tayo para tayo magpuri, magpasalamat at sumamba sa Panginoon, listen very carefully, dahil alam natin kung saan tayo nanggaling. Kung ano pinanggalingan natin, we are wretched. Kahabag-habag tayo. Kaawa-awa tayo. So, we know that truth, that reality, kung saan tayo nanggaling, mga kapatid, yun ang pinaguhugutan natin ng papuri, pagpapasalamat at pagsamba sa ating Panginoon. Kapag dumating tayo sa ganitong kalagayan ngayon, at talakayin natin yung mamaya, we are under the grace of God now. Before, we are wretched, we are living in the Old Testament, we are living under the instructions, under the law. Napakahirap pong kalagayan. Yan ang nagdadala sa atin sa malabis na pagkabagsak, kagaya ng sinasabi dito. Sin separated. The bridge was far too wide. Inihiwalay tayo dahil sa kasalanan at ang bridge, so pagitan natin, mga kapatid, yung ating pagsalansang sa Panginoon ay napakalayo ng inabot natin. If you would imagine, may pagitan po. Puti, may pagitan. Ang tawag dyan yung chasm, sinasabi kanina. But from the far side of the chasm, hiwalay tayo sa Diyos, dahil tayo nagkasala, wala tayong kakayanan na makalapit sa Kanya on our own. Okay?
Because yung pagitan natin ay napakalawak, napakalalim. Hindi makakarating ng tao pabalik sa Diyos. Yun ang sinasabing chasm or pagitan natin dahil sa ating pagsalansang, dahil sa ating mga kasalanan. But from that situation, mga kapatid, from that situation, from that wretched, helpless, hopeless situation that we are in, tinignan tayo ng Panginoon. He stooped down. Tinignan niya tayo sa ganung kalagayan. And He reached us out. Inabot niya tayo. Hindi ikaw ang nakarating sa Kanya. Inabot ka niya sa ganung klaseng kalagayan, kapatid. Yun yung meaning ng awitin. Sabi niya, so you made a way. Pakinggan mabuti. Do not take it lightly. So pag hindi mo nadali ito, walang katotohanan yung mga worship mo. Magsisigaw naman! Patayin mo na ang sarili mo, walang kabuluhan mo. Pag hindi mo naintindihan ang gospel, ang grasya ng Diyos. So sa ganung kalagayan, kapatid, God made a way for you. Siya ang gumawa ng paraan. Hindi mo kayang i-bridge yun. Hindi mo kayang gumawa ng bridge papunta sa Diyos. But He made a way. Sabi ng God made a way. Masyadong delay yung ano natin. Yung susunod dito, God made a way. So you made a way. Ayan. Hindi tayo gumawa ng paraan. God made a way for us. At dito ipapasok yung pag-aaralan natin yan. Paano siya gumawa ng paraan? Anong paraan ang ginawa ng Diyos para mag-bridge niya yung gap? Para maabot niya tayo across the great divide, left behind heaven's throne. Iniwan ang langit. Nung nakita niya nangangailangan tayo ng tulong, iniwan niya yung maganda niyang kalagayan sa langit. Nung kailangan natin ng tulong, He came to rescue us. He made a way. At anong klaseng paraan yun, mga kapatid? There at the cross, He paid the debt of love. Hindi basta niya sinabi, sige na nga, papadala ko yung mga anghel, dahil hindi ka makakarating sa akin, papadala ko yung mga anghel, at pipick upin kayo isa-isa papunta sa akin. Hindi ganun ang paraan. Hindi ganun ang paraan, mga kapatid. He made a way. God has to be just and righteous. Because the penalty is death. Because the penalty is somebody's blood must be shed. Kailangan may nagbumo ng dugo. At pakinggan mo ito, kapatid. There at the cross, God paid our penalty of sin. He paid the penalty. He broke the chain. He freed our soul. And for the first time, and I pray that you have it right now. Ang dalangin ko, meron kayo nito ngayon. Ano yun? Pag-asa! Dahil nasa iyo ngayon ang grasya ng Diyos na hindi mo nakuha sa kaparanan mo. Wala kang kaparanan para makuha yun. Thank you, Jesus, sabi ng chorus, for the blood
that was applied. Yung Passover, if wala yung blood na yun, walang blood na na-apply, kapatid, kung hindi na-apply yun, hindi ka lalampasan ng destruction. Nilampasan ka, niligtas ka, na-redeem ka because of the blood of Jesus Christ. He paid the price. He paid the penalty. Yan ang pag-aaralan natin ngayon, mga kapatid. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. It has washed me white. I am no longer wretched. Hindi na ako kahabag-habag. Hindi na ako kaawa-awa ngayon. Kapatid, huwag mong tingnan kaawa-awa ka. Okay, nalung mo ka ngayon. Okay, nagkamali ka dahil hindi mo masyadong naiintindihan. Pero ipinapaunawa na sa iyo ngayon. Hindi mo alam dati. Pero pinagtsatsagan ka ng Panginoon ngayon, ng ating Diyos, para maunawaan mo. So sit down and listen very carefully, mga kapatid. Sapagkat dito nakasalalay ang lubusan mong kaligayahan. At ang katotohanan ng iyong pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Sapagkat hindi natin siya makukuha sa sigaw ng bibig. Makukuha natin siya sa katotohanan ng puso. People look at the outward appearance, but our God looks at the motivation of our heart. Do we really understand? Are we really enlightened about the truth? Okay. So natapos natin yung nakaraan. Ang ginawa ng ang plano ng Lord, ang sequence ng plano ng Lord is ng redemption is unang instruction, the law. Anong gagawin ng law? Ipapakita niya ang kalagayan mo, kapatid. Inunan niya ang batas dahil kapag binigay na niya sa iyong batas, hindi makikita mo ang sarili mo na hindi mo kayang sundin ang batas. I mean, obeying it 100%. Although nakikita mo ang sarili mo, nagsisikap ka, nagsisikap ng sumunod, listen very carefully, sinisikap ng sumunod. Maraming tao nagsisikap sumunod. At nakikita ng Diyos yun. But the law, the instruction was given first. At ang motibo nun, kapatid, ay hindi para malaman ng Diyos kung kaya mo o hindi. Alam na ng Diyos. Alam na niya na hindi mo kaya. Kaya niya binigay ang batas kasi hindi mo alam kung anong kalagayan mo. Nakakaintindihan? Ngayon, para maintindihan mo yung kalagayan mo, ibinigay niya ang utos, ibinigay niya ang instruction. Kaya sa tuwing titignan mo ang batas, sa tuwing titignan mo ang pagsunod mo, makikita mong sarili mo that you are missing the point. You are missing the mark. Hindi mo maituwid. You can never be consistent. It can never be perfected. But God's requirement is perfection. 100%. And the instruction, the commandments of God, mga kapatid, ay parang isang salamin na ipinalandra sa mukha mo na nagsasabi, hindi mo kaya. Yun ang batas. Yun ang law. Kapag naiintindihan mo na hindi mo kaya, kapatid, dito papasok ang pag-aaralan natin. Kailangan mo
ng tulong, ng awa mula sa Diyos para yung nire-require ng batas na 100% na katuwiran ay mai-imputed. Ano yung imputed sa Tagalog? May apply sa iyo. Okay? The requirement of the law, which is total 100% righteousness and holiness, can be imputed to you. Pwedeng i-apply sa iyo. Okay? Yan ang pag-aaralan natin, mga kapatid. Okay. Sa Old Testament, nandun po yung tinatawag nating blessings and cursing. Kailangan kaya niyong i-divide or paghiwalayin, mga kapatid, pag nagbabasa kayo ng Biblia. Kailangan kaya niyong paghiwalayin ang Old Testament sa New Testament. Huwag niyo siyang pagsasamahin, although may kaugnayan siya sa isa't isa, pero yung mga aplikasyon o mga interpretation ng Old Testament ay kaiba sa mga application ng New Testament. Maiintindihan nyo mabuti ang New Testament kapag tinitingnan nyo ang Old Testament, makakatulong siya, pero hindi lahat ng application sa Old Testament ay pwede mo i-apply sa New Testament. Okay? Kaya pag nagbabasa ka ng Biblia, kailangan mo maunawaan. Kailangan mo ma-divide yung pagitan niya. Okay? Na pinag-ugnay ng ating Panginoong Jesucristo. So, yung blessings and cursings, nasa Old Testament yun, mga kapatid. At mababasa natin ng mas specific ang pagpapaliwanag ng blessings and cursings sa Book of Deuteronomy. Sa Tagalog, Deuteronomio. Okay? Deuteronomio sa Tagalog. Deuteronomy sa English, sa chapter 11. Blessings and cursings are, mga kapatid, sa Old Testament are consequences. Okay? Resulta sa Tagalog. Pag sinabi natin consequence, resulta. Sa Old Testament, nakabatay ang blessings at cursings, mga kapatid, ito yung mga resulta sa kung paano ka nag-respond. Kung paano ka tumutugon. Kaya sinabi sa Deuteronomy, mga kapatid, see, today, I have set before you, nag-set ang Diyos sa Old Testament. Anong sinet niya? Blessings and cursings. Nakaset. Parang nandiyan lang niya. Sabi ng Lord, kapag pinamatan mo ang pagsunod, pag pinundan mo yung pagsunod, babagsak sa iyo ang blessing. Pag pinundan mo yung disobedience, babagsak sa iyo ang curses. Okay? Parang ganun siya. Kung anong respond mo sa sinasabi ng Lord, dumarating sa iyo yung blessings and cursings. Consequences of your response and your obedience or disobedience to the commands of God. Tandaan natin Old Testament yun. Old Testament. Blessings and cursing based on man's response to God's instruction. Based on your adherence to God's principles. Okay? At alam ng Lord, sinabi niya kay Moses, hindi niyo madadali. Although there are times na susunod kayo, and I will bless you, pero most of the time, hindi kayo makakasunod, and I will curse you. You will see the lives of the Israelites in an undulating process. Susunod, mamamayagpag, i-bless ng Lord. Hindi susunod, babagsak, makapurse. Susunod na naman. Tinalakay natin yan sa panahon pa ni Pastor Kalay, undulation.
That is the life of the Old Testament. Your blessings and your cursings, mga kapatid, ay nakabase sa kung ano ang inyong response. Anong inyong desisyon? Anong inyong agreement? Anong inyong ginawa pag narinig ang mga salita ng Panginoon? Pastor, meron pa bang Old Testament ngayon? Meron pa bang mga taong namumuhay sa dating daan, sa dating gawin? Meron pa bang ganun, Pastor? Yes. Every person, every people, mga kapatid, pakinggan mabuti para hindi tayo maliligaw. Ang mga tao na hindi pa inabot ng grace ng Lord, ang palatuntunan nila, mga kapatid, at kung lumalalim ka sa pananampalataya, makikita mo yan sa kapaligiran mo. Ang palatuntunan nila sa buhay nila ay nandun pa rin sa lumang tipan. Although kilala na nila, pakinggan mabuti, although kilala na nila si Jesus Christ, ang pamamaraan pa rin nila at palatuntunan ay nandun pa rin sa Old Testament, sa instructions ng Lord na magbibigay sa kanila ng blessings or curses. But because of God's mercy, sabi nga na awitin kanina, when He saw kung ano yung kalagayan ng sangkatauhan, mga kapatid, na hindi niya makakayanan, God intervened in the middle of the history. Nakialam ang Diyos. Of course, plano na niya ituloy pa. Kaya lang hindi natin tatalakayin ng napakaraming detalye para maintindihan yung plan. Papakita lang natin ano nangyari sa history. Because of God's mercy, because of God's grace, when He saw na hindi madadali ng tao, mga kapatid, He intervened doon sa kalagitnaan ng istorya ng sangkatauhan para i-launch niya. Ano yung i-launch sa Tagalog? Alam niyo na yun. Basta i-launch niya yung kanyang awa, habang, grasya in the middle of history. Sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon sa Kristo. Sa pamamagitan ng pagbubuo ng dugo ng Panginoon sa Kristo. Yung hindi, pakinggan mabuti, do not be distracted. Sayang! Yung hindi kayang gawin ng tao, which is pure righteousness and holiness. Yung hindi kayang gawin ng tao, mga kapatid, in the middle of history, pinrovide o ginawa ng Panginoon sa Kristo. Yung banal at walang kapintasang katawan at dugo ng Diyos na kinakailangan, na requirement ng langit para mabayaran ng mga utang, ang Panginoong Hesukristo mismo ang nag-provide para sa atin. Napakaganda ng katotohanan na yung tandaan mo, kapatid. God required. Sino nag-require? Nag-require? Ang langit. Siya ang nag-demand. Ganito dapat ang gagawin niyo. Ganito dapat ang ibibigay niyo sa akin. 100%. Ito ang ating demand. Ito ang ating requirement. Yun ang requirement niya sa tao. Ngunit dahil sino man sa atin, we cannot deliver back what God required from us. Hindi natin maibigay. Parang nag-aral sa eskwela, mga kapatid, mula, ano ba yung una? Kinder ba or prep or what? Daycare hanggang sa board exam, walang sablay.
Perfecto lahat. That is the requirement. Okay, yun ang requirement ng langit. Parang mula nung mag-aral ka, bawal magkamali ng isang mga pagkakamali. Kailangan perfect lahat. Hanggang sa board exam, 100% perfect. Yun ang requirement ng langit. Hindi natin kayang ibigay. Ito ang gospel. Tingnan niyo mabuti mga kapatid. What God demanded from us, what God required from us, He also provided. Okay? Siya ang nag-demand, siya pa rin ang nag-provide. Siya ang humingi, siya pa rin ang nagbigay. Kung maiintindihan natin yung mga kapatid ng malalim, kasi maririnig natin, pero maiintindihan ba natin? Sabi ng Panginoon, makinig mo ng makinig. Maiintindihan mo ba? Tingnan mo ng tingnan. Makikita mo ba? Kaya importante mga kapatid na maunawaan natin. Importante na pag sinasabi ang katotohanan, hindi tayo yung parang baliwala. Importante yung nakapokus tayo. Importante yung nauunawaan natin kung anong ginawa ng Diyos. Bakit siya namatay? Bakit kailangan ng dugo? Bakit ganun pa? Bakit hindi ganun tayo niligtas basta-basta? Bakit marami pang rikotitos? Kailangan natin maintindihan kung anong nakapaloob sa kaligtasan mo, kapatid. Para pagdating mo ng langit, may dahilan ka. May dahilan ka. Buong buhay mo for all eternity. Buong buhay mo walang hanggan. Sumasama ang dahilan mo. Bakit mo siya pupurihin? Bakit mo siya paglilingkuran? Bakit mo siya sasambahin? Kasi kung hindi mo naiintindihan yung kapatid. Dito pa lang, kung hindi mo naiintindihan. Ganun pa sa langit. Ano ko dito? Bakit ako nandito? Kailangan mong maunawaan. Ano man ang kalagayan mo? Marami tayong mga kapatid na nakikipaglabanan ngayon sa buhay. Ngunit purihin ang Panginoon. Nililiwanag sa atin ng ating Diyos ang kung ano importante. Yung pinag-aralan natin last Sunday. The flesh counts for nothing. Okay? Ang temporal, ang laman, ang material, ang physical, cannot inherit the kingdom of God. Okay? Hindi ito. Hindi ito. Kundi yung kaluluwa mo, kapatid. Yan ang eternal. Yan ang pinapalusog. Yan ang pinapaganda. Yan ang pinapalakas. Yan ang winawalk out ng mga salita ng Diyos. Kahit na pagandahin natin ang pagandahin. Isang araw, mangungulong na ito. Yung mga Mr. Olympian natin, yung mga Rambo natin sa Sylvester Stallone, nakagaganda ng katawan. Si Arnold Schwarzenegger na ilang beses nanalo sa Mr. Olympian. Pag tinignan mo sila ngayon, kuluntuin na sila. Matatapos. Gano'n ba natin pagandahin? The flesh counts for nothing. So lumalaban tayo sa buhay ngayon, hindi para ipakita sa Lord na gustong-gusto kasi natin mabuhay eh. Sarap mabuhay eh. No? Lumalaban tayo sa buhay ngayon dahil kaisa tayo doon sa pangungusap ni Apostol Pablo na kung mabuhay pa ako, okay lang kasi pakinabang ako ng gawain. May pakinabang sa akin ang gawain ng Diyos. Kung mabubuhay pa ako. Kung hindi naman, salamat sa Diyos. Dahil makakapiling ko na siya. Sabi ni Apostol Pablo, mas mainam kung ako'y makapiling na ng Diyos dahil pakinabang na ako. Pero kung hahayaan ng Lord na mabuhay pa ako, ayos din kasi pakinabang ako ng gawain.
Okay? So your motivation, kapatid, kahit nakikipaglaban ka sa buhay na ito, your motivation must be, kung buhay pa ako, hanggang ngayon buhay pa ako, ang dahilan lang dahil kailangan makinabang ang gawain ng Panginoon sa aking buhay. Amen? Pero kung gusto mong mabuhay dahil gusto ko pang mabuhay, ang dami ko pang gustong tikman sa ano na ito, sa mundo ito. Gusto ko pang makarating sa ano, sa Ukraine, sa Russia, gusto ko pang makarating sa Israel, sa North Korea, gusto ko pang malibot ang sandaigdigan. Kung yan ang motivation mo, kapatid, God will not respect that. Okay? Pwedeng isang araw talagang, yan lang pala. Wala ka na sa mundong ito. Okay? So, mga kapatid, the consequence or blessing and cursing sa Old Testament, mga kapatid, ay resulta ng response mo, ng iyong desisyon, ng iyong obedience or non-obedience sa kung anong sinasabi ng Panginoon. But God sees, God saw, na hindi mo madadali, so He intervened doon sa kalagitnaan ng istorya ng sangkatauhan. Nakialam siya. Yan ang tatawagin natin ngayon na redemption. Although, we all started sa instruction, hindi natin madadali doon, makikialam ngayon ng Diyos. Okay? Tandaan nyo, yung rewards, karamihan, kapag di mo pakilala ang Diyos, yung rewards ng sangkatauhan, may tinatamas na siyang kayamanan, may tinatamas siyang katalinuhan, lahat yan. Nanggagaling yan sa mga ginagawa mo. Okay? Response mo sa kung anong principles ng langit. Okay? Nakagraduate ka, nagkaroon ka ng talento, nagkaroon ka ng skill, nagkaroon ka ng credentials, sa pagsunod mo yan sa prinsipyo ng langit, kung wala ka pa sa grace. Kasi marami kayong taong makikita sa labas at magtatanong ng sarili niyo na, bakit ako Kristiyano? Bakit walang nangyayari sa akin? Bakit yan hindi naman Kristiyano? Bakit namamayagpag siya? May bahay siya, may kotse siyang bago, may business siyang maganda, mahusay ang pinag-aralan niya, magandang respected siya sa sosyedad. May ganon. Ba't parang hindi yata nagtutugma sa kung ano yung nababasa ko? No? Mga kapatid, tandaan niyo yung principles ng Diyos. Nandiyan. Blessings, curses. Kung tumatapat ka sa instructions ng Lord, mag-aaral kang mabuti. Ano ito? Magkakaroon ka ng ano? Okay? Pag hindi ka nag-aaral ng mabuti, ano sasabihin mo? Bukya ka. Ganun yun. Blessings and cursing. But, when it comes to redemption, okay? Pag pinag-uusapan na natin ang kaligtasan, pag pinag-uusapan na natin ang katubusan sa kasalanan, pag pinag-uusapan na natin ang pagpunta sa langit, ito yung isang bagay, kapatid, na kailanman hindi madadali ng sangkatauhan. Pag pinag-usapan natin ang kaligtasan mo at ang pagpunta mo sa langit, kapatid, kailangan na ng pakikialam ng Diyos para mangyari yan. So we go on our second discussion, redemption. Redemption is the work of God, not your work. Hindi ito kasali dun sa pag nag-obey ka, blessings, pagka nag-disobey ka, curses. No? Wala doon. It was depicted, mga kapatid, during the time of the Passover. Yun yung shadow niya para ikukonekta natin mamaya sa Panginoon. During the time of the Passover, ang sabi ng Diyos, para nagpasan ka, ang kailangan lang niya makita ay ano? The blood. Okay?
Sabi niya, when I see the blood that was applied, sprinkled, ang tawag dito, spread across the door frames of your houses, of the Israelites, I will pass over you. So, sa Old Testament, ang depiction ng kaligtasan, ng redemption, mga kapatid, is not about how the Israelites obeyed God. Because, listen very carefully, meron ako nakikita ayaw mag-focus. Sayang kapatid. Listen very carefully. Sa Old Testament, mga kapatid, nilagpasan ng destruction ang Israelita, hindi dahil sa kung ano nakikita sa kanila o kung sino ang nasa loob ng bahay. Nilagpasan ng destruction ng Israel dahil nakita ng angel of destruction ang alin? Ang dugo ng sakripisyo na nakapahid sa kanilang hamba ng pintura. Door frames. Okay? Dahil doon, hindi sila napahamak. Ay, Pastor, bakit yung mga Egyptians napahamak, pati yung Israel, hindi napahamak, samantalang pareho rin naman silang makasalanan. Okay. Ang nangyari, mga kapatid, nang ibinigay ng Diyos ang kanyang salita, ang instruction, while it is hard for the Egyptians to adhere, to obey, to respond to the messages of God, nung dumating ang message sa pamamagitan ni Moses, while sa Egyptians, nahirapan sila tanggapin dahil sa kanilang kalagayan. Tingnan mo yung sarili mo ngayon. Nahirapan tanggapin ang Egyptians dahil nandun sila sa karangyaan, nandun sila sa mayaman sila, nandun sila sa nasa kapangyarihan sila, nandun sila sa silang nasusunod, nandun sila sa silang namamayagpag. It is hard for them to obey the instructions of God because they think that they are God. Okay? While sa mga Israelita, madali nilang in-accept yung message, madali silang sumunod sa instruction. Okay? Na, ganitong gawin nyo. Magpatay kayo ng ganitong gawin nyo. Magpahit kayo. Silang gumawa mo. Bakit madali silang tumanggap doon? Because of their situation. Also. Anong sitwasyon nila? Nandun sila sa kalagayan ng pangangailangan. They are in need. They are really in need of redemption. Na wala silang ibang pag-asa. Na kahit inubos nila yung kanilang lakas, alipin pa rin sila. Nandun sila sa ganung kalagayan. Nandito ngayon ang Lord nangangako ng isang kalalagayan na malayo dun sa wretched o mahirap nilang kalagayan. So madali nilang in-accept, madali silang nag-respond doon sa message at sumunod sila. Okay? Napahamak ang Egypt dahil ayaw nilang maniwala. Sumunod at naniwala ang Israel at sila ay nilagpasan ng dilubyo. Okay? Kapatid, the same thing sa panahon natin ngayon. Anong nakikita mo sa kalagayan mo? Ayaw mo makinig. Bakit? Ba't ayaw mo makinig? Anong nagiging dahilan? Ba't ayaw mo makinig? Ba't ayaw mong sumunod? Bakit? Meron ka bang pera? Meron ka bang karangyaan ngayon? Ikaw bang namamayagpag? Tingin mo ba sa sarili mo magaling ka? Tingin mo ba sa sarili mo ikaw ang nakapangyayari at hindi mo kailangan ng Diyos? Walang aspeto sa buhay mo na meron kang pangangailangan sa Diyos. Napakahirap na kalagayan ng tao na ganito. Kapatid, huwag mong kaiingitan ng mga ganong klaseng tao. Kagaya ng sinabi ng Panginoon sa isang mayaman na lumapit sa Kanya. Sabi ng Panginoon, napakahirap na isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Buti pa ang
kamelyo or mas posible pa, sabi ng Panginoon, na isang kamelyo ay makapasok sa butas ng karayo. Mas posible pa yun kaysa sa isang tao ang kalagayan ay parang Ehipto na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ba? Basta-basta yun, mahirap ako, nangangailangan ako. Ano ba? Basta-basta yun, maaring yan ay grasya ng Diyos sa'yo. Sa ngayon, maaring papayamanin ka niya later, but for now, kailangan nandun ka sa kagaya ng mga Israelita na kailangan mo at makikita mo ang gospel, makikita mo ang mensahe ng Panginoon na tanging pag-asa mo para maligtas ka. Maaring blessing in disguise. Yung kalagayan mo na parang kalagayan ng mga Israelita. Maaring yung nararamdaman mo sa katawan mo ay isang paglilinaw ng Diyos kung ano pa yung mga dapat maunawaan mo at maintindihan mo sa buhay mo. Para matanggap mo siya, mag-agree ka sa Kanya ng buong buo at hindi nagmamali. Maaring blessing yan, kapatid, kagaya na nangyari sa mga Israelita. But the redemption work of God did not come cheaply. Okay? It is costly. Gaya ng nauna natin pinag-usapan kanina. Hindi ito basta ginawa lang ng Diyos na mumurahin lang. Sabihin, konti lang ang puhunan. No? Sa Old Testament, sa Passover, maraming ang mga tupa, hindi lang basta tupa, yung pinakamagandang tupa ang napasla, napatay. Okay? Yung pinakapaborito nilang mga tupa, yung pinakamaiinang, pinakamaganda, ay kailangan patayin. So redemption did not come in the Old Testament cheaply. It is costly. Kailangan maraming isakripisyo. First comes in redemption, first comes the death of the sacrifice. Yun ang una. Kailangan mo nang may isakripisyo. Wala pang nangyayari sa Egypt, hindi pa nagpapass over sa Israel. Kailangan mo nang merong sacrifice. Maunang sacrifice sa lahat. Sa redemption. Second comes the actual redemption. Okay? The actual redemption of Israel. But the actual redemption of Israel, yung Passover, mga kapatid, ay segunda lamang sa kung ano ang nailagay o nailatag na sakripisyo sa requirement ng Panginoon. Yung pagbubugo ng dugo. Mauna yun, and then the actual redemption. Itong masakit, kapatid, at kailangan hindi ka mapasama sa grupo na ito. Pagdating ng actual redemption, kagaya ng nangyari sa Israel, nilalagpasan sila ng dilubyo, but at the same time, listen very carefully, at the same time na nire-redeem or tinutubos ang Israelita, dinidestroy naman niya ang kalaban niya. Okay? Simultaneously, nangyayari ang paghusga niya, ang tawag sa Tagalog ng destroy, pagwasak niya, simultaneously nangyayari ang pagwasak niya sa kalaban, and at the same time, pagliligtas naman sa kanyang mga hilirang, sa kanyang mga pinili, mga kapatid. Third comes the destruction of the enemy, the unbelievers, the sinners who oppose God, who continually opposes God. Dahil nila, ayaw nilang mag-respond, ayaw nilang mag-agree, ayaw nilang makinig, ini-ignore nila kung ano ang sinasabi ng Diyos para sa kanila. Ito nangyari sa Egypt.
At ayaw natin mga kapatid na mangyayari din sa atin, sa ating kalagayan. Many still live today under the Old Testament principle. Kapatid, hindi ibig sabihin na pumapasok tayo sa church, ang sinasabing Christian church. Hindi garantiya. It is not a guarantee na pumapasok tayo sa Christian church ay totoong namumuhay na tayo, kapatid, sa New Testament or under the grace of God. No. If you are still not yet enlightened about the meaning, the deep, true, beautiful, amazing meaning of the gospel of our Lord Jesus Christ, mga kapatid, kahit nandito ka sa loob, you are still living in the Old Testament. Kailan ka lang lilipat doon? Kapatid, sa time na tinatawag natin born again experience. When you understand, when you realize who you are in need, na wala kang may pagmamalaki sa harapan niya, nangangailangan ka, that you are really wretched, kaawa-awang kalagayan, wala nang kayabangan sa puso mo dahil nakita mo na ang need mo, nabuhay ang espiritu mo. That is the only time na malilipat ka na from the Old Testament to the New Testament. Okay? You are living under grace now. Nangyayari sa iyo yung katotohanan ng ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. You are really redeemed by the blood. Ang nakakalungkot, mga kapatid, kaya tayo pumapayag na magpagal, tayo pumapayag na kulitin tayo ng Panginoon, pakialaman niya tayo ng mabuti na sa ating buhay. Kaya tayo pumapayag ng ganoon kasi nakakalungkot, mga kapatid. Dahil marami tayong nakikita, huwag na nating pag-usapan yung unbeliever. Pag-usapan na natin yung tayo na, yung mga nagsasabi na tayo, yung mga mananampalataya na nakikilala natin ng Diyos, nakilala natin ang Panginoong Jesucristo, na tinanggap natin siya, but we are still living under the Old Testament rule. Not living by the grace of God. Because if you are living, mga kapatid, pag-aaralan natin mabuti next Sunday under the sequence of provision. Because if you are really living in the New Testament, meaning if you are really living under the grace of God, listen very carefully. If you are really living under the gospel of Jesus Christ, then everything that is happening in your life, kapatid, lahat na nangyayari sa iyo ay trabaho ng Diyos sa buhay. Ano man yan? Kung nabubuhay mo pa sa Old Testament, you're still living under the Old Testament, ang mga babagsak sa iyo is under the principle of blessings and cursing. Susunod, magkakaroon, mag-aaral ng mabuti, magkakaroon ng magandang grades. Unawain mo mabuti, mga kapatid. You are still in that realm. You are still in that dispensation, the Old Testament. But, kapag dumating na sa buhay mo, kapatid, that you are really have been born anew by the Spirit,
Meron ka ng dalawang realm na ginagalawan ngayon. Although nakikita ang katawan mo, although nakikita ka ng madlang people, physically, buhay ka, pero meron pang isang nabuhay sa iyo. And that is the Spirit. Okay? At dahil buhay na ang Spirit sa iyo, meron isang katotohanan, may isang realm, mga kapatid, kung saan umiikot ka. At nagiging able ka. Nagkakaroon ka ng ability. Nagkakaroon ka ng kakayanan na mapitas yung mga bagay na hindi mo nararanasan when you are still under the rule of the Old Testament. Everything that God provided under grace of God, lahat ng inihanda ng Diyos, which is already provided, inihanda ng Diyos under that dispensation. Under that dispensation of grace, kapatid, kung talagang ikaw ay nabuhay na muli, mararanasan, magiging beneficiary ka, maiintindihan mo, maunawaan mo, makukuha mo, mararamdaman mo, mararanasan mo, kung ano yung sinasabi ng Panginoon at pinapangako niya sa John 10:10. Ano yung pangako niya? I have come. Dumating ako. Dumating ako. Nabuhay ako. Ibinigay ko ang aking laman. Ibinigay ko ang aking dugo. Dumating ako. Ginanap ko. Tinapos ko. I have come. Sinuklian ko. Ineksakto ko kung anong hinihingi ng Ama. I have come. That you, the elect of my Father in heaven, that you, because of my sacrifice, because of my life, that you might have life. Isang buhay. Isang buhay na hindi kagaya ng nandito sa Old Testament. Isang buhay. That life. And have it more abundantly. Kung tunay kang redeemed. Kung tunay na naging effective sa'yo, nangyari sa'yo, when Jesus said, at the cross of Calvary, finished! Tapos na! Ibig sabihin, kapatid, all the graces, the promises, the effectiveness of God's blessings for those people whom He elected. Kapatid, kung isa ka doon, kung isa ka, you will have it. Dahil hindi sinungaling ang Diyos. Hindi siya sinungaling. Mangyayari sa iyo kung ano ang sinabi niya. Amen. At pag nangyayari sa iyo, kapatid, kung nararanasan mo, kung naiintindihan mo, kapatid, yun ang dahilan. Ba't ka gumigising ng maaga? Ba't ka nag-prepare? Ba't ka nag-aayos? Ba't excited ka? Bakit pagka nakikita mo yung awitin, sumasabog ang pangunawa sa iyo, naiintindihan mo, at sinasabi mo, worthy is the Lamb. Karapat-dapat nga siyang papurihan, pasalamatan. And that enlightenment, mga kapatid, ang pagkaunawa na yun, nakakalungkot man para sa puso ko at sa isip ko, kapatid, hindi available sa lahat ng nilalang. Pero mapalad ka kung isa ka sa nakakaranas, nakakaunawa. Mapalad ka kung isa ka sa may mga mata na nakakakita. Mapalad ka kung isa ka sa may mga tainga na nakakarinig at nakakaunawa. Mapalad ka kung isa ka
sa pinagsabihan ng Panginoon. Nung tinanong siya ng mga apostol, Panginoon, bakit puro talinhaga ang sinasabi mo? Bakit hindi mo paliwanag ng mabuti? Paano ka? Isa ka doon sa sinabi ng Panginoon. Sa inyo, ipapaliwanag ko. Sa kanila, hindi. Nakasulat ba yun? Nakasulat yun. Sa kanila, hindi. Sapagkat tumingin man sila ng tumingin, ay hindi na makikita. Makinig man sila ng makinig, ay hindi sila makakaulit. Kung sumasama yung katotohanan na yun sa iyo, kapatid, at nararanasan mo all the benefits of God's redemption upon that cross of Calvary 2,000 years ago, if all the promises of God is effective, and you experience it, effective sa buhay mo, kapatid, then you are one of them na sinasabi ng Panginoon, darating na ang panahon. Darating nga ang panahon na makikita ko ang mga taong tunay na sasamba sa akin sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat nauunawaan nila ako. Nauunawaan mo bang din? Nakilala mo ba kung sino siya? Nakita mo ba kung sino ka? Naintindihan mo ba yung ginawa niya para sa iyo? Kung naunawaan mo, isa ka sa hindi lang ng Diyos na makakasama niya sa kalangitan. Pag-aaralan natin yung provision next time. Salamatan natin ang ating Panginoon. Hallelujah.